Ye Chen, baka sinadya ni Ling Xuang na isturbuhin tayo. Hindi yan. Young Master! Teka lang, bubuksan ko ang pinto. Dito ka lang, huwag kang gumalaw. Bakit ka ba nandito? Ang sabi ni Madam, nahihirapang makatulog ang ika-4 na Young Master. Kaya nagpadala siya ng gata sa inyo. May binigay din siya para sa'yo. Ang babaeng to, baka mahalata niyang may ginagawa kami ni Xuan Xuan. Kailangan niyang umalis agad. Ibalik mo yan at sabihin mo kay Ling Xuang na ayoko. Kung ganon, ibibigay ko na lang to sa pangalawang Young Master. Teka lang. Bakit naman ibibigay kay Yefan? Si Master Yefan ay pangatlo po. Kay Master Shumo ko po ibibigay. Zumo? Teka lang. Akin na, kahit ano pa yan. Huwag mong bibigyan ng Zumo na yan. Mahal ko, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Baka tama ako na may relasyon talaga si Sumo at Ling Xuang? Yeche, ano ka ba? Nilagyan ng lason yung inumin ni Chen? Hindi ba pabor pa to sa kanya? Ang walang hiya kong asawa. Kahit na isa na siyang basura, maingat pa rin siya. Ngayon na lumipat na si Bai Yuxuan sa pamilyang Su, kung hindi ko sila lalasunin, paano ako makakakuha ng ebidensya laban sa kanila? Ganun ba? Ang mga nakita mo ngayon, kalimutan mo na lang. Ano namang kapalit nun? Young Master, maganda ang mood ko ngayon, kaya ayaw kitang sampalit. Karangalan pa rin. Ang masampal mo. Hindi ko inaasahan na ganito ka pala. Kawalang hiya. Ngumiti ka. Ang ganda. Ang ganda mo. Nagbibiro ka ba? Totoo yung ngiti mo ngayon lang. Papagitiin pa kita ng madalas mula ngayon. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Good night. Ate ko. Mahal ko. Bakit ako nagising dito? Sa kwarto ni Pa Yuxuan. Hindi ako nag-iingat. Pag-ingat ka. Dapat walang makalam nito. Alam ko. Mami, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Naginip ako kagabi. May kapatid na daw ako. Anong sabi mo? Buntis ba talaga ako? Ling Xuang! Anong ginagawa mo? Asawa ko. Bulag ka ba? Kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa? Sa pamamahay ko pa talaga mismo. Hindi ba kayo nahihiya? Asawa ko. Natulog ka sa kwarto ni Yuxuan. May narinig ka ba sa akin? Sino ka para umastang ganyan? Alam mo kuya, huwag kang siloso. Wala naman kaming masamang ginagawa ni ate. Ano? Masters at Madam, nakahanda na po ang pagkain. Mabuti na din to. Mas madali ko silang mahuhuli. Ling Xuang at Zumo, maghintay lang kayo sa akin. Mapapaalis ko din kayo dito. Ayos na. Wala na siya. Maaga mo kong ginising para lang magpulawari tayo. Inayos ko ang necktie mo, hindi ba? Pabor pa nga yun sa'yo. Tama ka dyan, ang bilis mong matuto. Tanggalin na lang natin. Taga, wag!
Ma, pinaimbestigahan ko na siya. Ang Zumo na yan ay isang normal na manggagawa lang. Isang construction worker na mahirap. Pati yung nanay niya ay isang hampas lupa. Paano ako naloko ng daddy mo sa ganitong tipo? Sa bundok siya naninirahan. Yun pala ang pinupuntahan ng daddy mo? Ma, sisiguraduhin ko na ni isang kusing walang makukuha ang Zumo na yan. May balak na ko para mapaalis siya. Mabuti. Humawak ka sa akin para di tayo mapahiya. Oo nga, tama. Di ba? Tama? Kumusta kayo? Ayos lang ako. Mr. Su! Madam, congratulations sa pag-usbong ng kumpanya ng Show Group. Cheers! Taka, asawa ko. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Salamat, asawa ko. Mr. Su, matagal na rin kayong kasal ni Madam pero sweet pa rin kayo sa isa't isa. Palabiro ka talaga, Mr. Su. Totoo naman, mahirap makahanap ng katulad ni Mr. Su. Isang lalaking may pake sa career niya at pamilya. Dapat ay bantayan mo siya, Madam. Siyempre naman. Kuya, ngayon pa lang ako nakadalo sa ganito. Ang ganda, kapag mas yumaman ang pamilya natin, hindi mas madami ding shares ang mapupunta sa akin. Tama ako, hindi ba? Ganun ba? Ang pamilyang Su namin ay hindi tumatanggap ng katulad mong mas mahirap pa sa isang daga. Sumusobra ka na, asawa ko. Kapatid mo pa rin siya. Kapatid ko ba talaga siya? Hindi pa natin alam. Hanggat wala pa ang paternity result, hindi ko siya kapatid. Mr. Su! Madam, nandito na po ang paternity ni Mr. Zumo. Ito po. Mukhang magkapatid na talaga kayong dalawa. Anniversary ng kumpanya ngayon. Nandito ang lahat. Magandang oportunidad ito para ipakilala si Zumo sa lahat. Hindi ba, asawa ko? O sige, dahil napatunayan na kapatid ko talaga si Zumo. Ako si Su Ye-chen. Tapat sa kanyang mga salita. Lalaki sa lalaki. Mamaya, ipapakilala ko siya sa lahat na nandito. Good job, mahal ko. Habang hinahanda ko ang speech ko, bantayan mo muna ang kapatid ko para hindi mapahiya ang pamilya natin. Mamaya na lang. Excuse me, ito po ang best wine namin. Tikman niyo po. Pagtawag ka na ng reporter. Okay, mahal ko. Makinig ang lahat. Ngayon ay ang anniversary ng Su Group. Sa mahalagang araw na to, may sasabihin ako sa inyong lahat. 2 good news. Ang ingrande ng party niyo, Mr. Su. Ang sasabihin ko ay tungkol sa asawa ko at sa kapatid ko. Mr. Su, bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Ling Shuang! Ling Shuang! Ang asawa ko ay baka napagod lang. Paano hindi alam ni Mr. Su kung nasaan ang asawa niya? Pasensya sa abala. Hahanapin ko lang ang asawa ko. Saka ko ibabalita sa lahat ang sasabihin ko. Nandito na ba sila? Teka lang. Titingnan ko muna sila. Sabihan mo sila na maghintay sa ground floor. Maghintay ka sa akin. Ling Shuang? Bakit ganyan ang suot mo? Nasa baba ka naman para aliwin ng mga bisita. Kaya umakyat muna ako para makapagpahinga. Pahinga? May kasama ka sa loob? Nasaan siya? Asawa ko, bakit ganyan na lang ang tingin mo sa amin?
Di ba kapatid mo siya? Kung ganun, si Zumo pala. Nakakadiri ka! Bakit ka tumatawa? Isipin mo, di ba may babaeng kabit ka din naman? Pero asawa mo pa rin ako. Kaya ang ginawa ko ngayon ay wala lang. At ikaw pa rin ang asawa ko. Leng Shuang, tingin mo ba maluloko mo ko? Makinig ka, sinasabi ko sa'yo. Nasa 18th floor tayo, maliban na lang kung tumalon si Zumo. Kung hindi, ipapakita ko sa lahat ang ginawa nyo. Tumabi ka dyan! Asawa ko, makinig ka sa akin, kumalma ka lang. Gusto mo akong kumalma? Kung ganun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pero para to sa kapakanan mo. Kung hindi, kapag kumalat ang tungkol dito, mapapahiya ang pamilyang Su. Kaya bigyan mo ko ng 50 million at magkokunwari akong walang nangyari. Ling Shuang, tingin mo ba matatakot mo ko? Sinasabi ko sa'yo, papaalisin kita sa pamilya namin dahil sa kahihiyan. Tabi! Asawa ko, mahalaga pa ba to sa'yo? O yung anak na kalaguyo ang stepmother niya? Sino kaya ang pagpepistahan ng mga tao? Anong sabi mo? Asawa ko, tingnan mo, buntis na naman si stepmom. Tingin mo, hindi magtataka ang media dito? Matagal nang patay ang chairman. Kaya, sino kaya ang tatay nung batang nasa sinapupunan ng stepmom? Asawa ko, kapag iniisip mong ipapahiya mo, idadamay din kita sa kahihiyan. Payag kaya ang pamilyang Su na dumami pa ang tagapagmana nila? Ang sabi nila may sasabihin daw si Mr. Su. Anong oras na ba? Kanina pa tayo naghihintay dito. Naiinip na ako. Matagal pa ba? Kapag wala pa rin sila, umuwi na lang tayo. Tama. Teka lang. Maghintay lang muna kayo. Hichin, bakit ang tagal mo? Guys, tara na. Sandali lang. Hindi ko na sila pwedeng paghintayin. Kung hindi, aalis sila. Sumunod kayo sa akin. Oh, Tara na. ang tagapagmana nila? Ayan sila! Oh? Nagtawag ka din pala ng mga reporters? Kung ganon, ang chairman na namayapa na at ang kanyang pinakamamahal na kabet ay nagkaanak. Isa itong himala. Dapat talaga malaman ng lahat ng to. Ling Shuang, makinig ka sa akin. Kapag ginawa mo to, pareho tayong masisira dalawa. Wala akong pake. Siguro ay mapapahiya lang ako. Pero ikaw, babagsak ka kasama ang pamilya mo, asawa ko. Kinabit mo ang kabit ng daddy mo. Tingin mo ba mapapasayo pa ang chairmanship? Sa tingin ko, ay ang isa mong kapatid ang nababagay maging chairman. Ling Shuang! Ling Shuang! Chen! Bakit ka nandito? Di ba sinabihan na kita na hintayin mo ako? Naghihintay na kasi ang mga reporters. Kaya napilitan akong dalhin sila dito. Nandiyan sa loob si Ling Shuang. At ang lalaki niya, di ba? Ano ba ginagawa mo? Magpapaliwanag ako sa iyo mamaya. Kaya bilisan mo at paalisin mo na sila. Ayoko! Teka lang! Hindi ako nandito para makinig sa away yung dalawa. Bakit niyo ba kami pinupunta dito? Pasensya na, nagkamali lang kayo ng nalaman. Sa totoo lang, wala naman talagang nangyari dito. Makakaalis na kayo. Anong sinasabi mo? Pinapunta mo kami dito para sa wala? Pasensya na, babawi ako sa inyo balang araw. Kung ganon, tara na! Sinayang niyo lang ang oras namin. Dito lang kayo! Dapat ay alamin nyo ang nasa loob ng kwarto na to. Anong sabi niya? Napapaliw ka na ba? Hindi ka nakikinig sa akin? Dapat malaman natin ang totoo, di ba? Tama! Buksan mo ang pinto! Alam kong nandyan ka sa loob! Tumigil ka na! Makinig kayo! Nandito lang siya sa loob. Sigurado akong importante itong malaman nyo ngayon. Malaking balita to, panigurado. Malaking balita? Totoo ba yan? Hindi namin malalaman kapag hindi namin tingnan. Buksan nyo na para malaman na namin kung ano yan. Kanina pa kami naghihintay dito. Tama! Kundi, sirain na lang ang pinto. Wag! Tama! Wala namang mawawala kung wala lang to. Pero kung totoo man, malaking scope to para sa amin. Sabing wag! Kung ganon, magkano ba ang gusto nyo? Babayaran ko kayo. Bakit
kabado, Mr. Su. Malamang ay may tinatago ka sa loob. Buksan nyo na lang yung pinto. Bilisan nyo. Dito kayo. Kumuha kayo ng litrato. Ayan, isa pa. Ling Xuan, anong ginagawa mo? Paano naman si Yiche? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May lalaki kang kasama dito. Kapal ng mukha mo magkunwaring inosente. Pagod ako, kaya pumunta ako dito para makapagpahinga. May itatanong ka pa ba? Ikaw, tita. Bakit ka nagdala ng media dito sa kwarto ko? Ano bang gusto mong mangyari? Lumabas na kayo. Nagkukunwari ka pang matapang kahit nabistado ka na? Ipapakita ko sa lahat ang totoo mong kulay, broha ka. Wala naman palang tao. Bakit wala siya dito? Asa na siya? Tita, baka nagha-hallucinate ka lang. Mag-isa lang naman ako dito. Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong nandito ang lalaki mo. Sino naman yun? Si Yechen. Siya lang naman ang mahal ko. Baka napagkamalan mong ibang lalaki si Yechen. Manahimik ka! Bakit ba wala siya dito? May kasama kang lalaki. Sabihin mo, saan mo siya tinatago? Asawa ko. Nababaliw na ata si tita. Tama na. Naparami ang inom niya kanina kaya ko siya pinapunta dito para mapahinga. Pwede bang tigilan mo na ang pag-e-eskandalo? Nakakahiya na. At paalisin mo na ang mga tao to dito. Yechen, anong ginagawa mo? Nagkamali ka lang pala at pinapunta mo pa kami dito? Pero, di ba? Tumahimik ka na. Kapag hindi ka pa rin tumigil, baka palayasin kita. Pero isipin nyo, bakit ganun si Mr. Su kanina kung talagang wala silang tinatago dito sa loob? Dahil nagpapahinga ang misis ko, kaya ayaw kong may umustorbo sa kanya. Ganon pa lang nangyari. Hindi lang nagkakaintindihan. Pasensya na. Tara na, umalis na lang tayo. Yechen, hindi ba napag-usapan na natin to? Bakit mo kinakapihan ng babaeng to? Niloloko ka niya, hindi ba? Bakit mo ako sinampal? Asawa ko. Sabi sa'yo, hindi ako nagsisinungaling. Paano meron ka nito? Eh di buntis ka talaga. Hindi. Sabihin mo ang totoo. Hindi ko din naman to inasahan. Pero kahit nabuntis ako, kailangan mo ba talaga akong sigawan? Kilala ka nila bilang kabit ng daddy ko, alam mo ba yun? Ikaw? Kasalanan mo tong lahat. Ako? Kasalanan ko bang buntis ka? Ikaw? Asawa ko. Pwede mong samahan muna dito si tita at pag-usapan ang problema niyo. Tingin ko ay naghihintay na sila sa baba para ipakilala mo si Sumo. Anong gusto mo? Pinaghintay mo sila, di ba? Pwede ding ako na lang ang magsabi. Pwede ding si Sumo na lang ang mag-announce na may bago kayo, kapatid. Parang pwede yun, di ba? Yechen, alam kong nagkamali ako, pero mag-isa lang akong pumunta sa clinic. Hindi ko talaga alam kung paano nalaman ni Ling Xuan. Ipa-abort mo. Anong sabi mo?
Hindi mo ba ako narinig? Pero anak mo to. Wala akong paki sa batang yan. Kapag pinatagal mo pa, mas lalo tayong mahihirapan. Paano mo nasasabi yan? Hindi ko gagawin. Ayoko! Ayoko! Kung ayaw mo, maghahanap ako ng tao para magtanggal sa'yo. Para sa'yo din naman to. Bayushwan, ngayon, mararamdaman mo na kung anong pakiramdam ng nawala ng anak. Shuyi Chen, wala akong ititira sa'yo. Bakit kaya di pa siya bumabalik? May nangyari kaya sa kanya? Kumusta? Naging okay naman ang plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka ay nalaso na talaga tayong dalawa nun. Sayang naman ang pagkakataon. Yun nga ang point doon, kaya ako iniwasan. Kung ganun, nakikipag-usap talaga ako sa isang manhid. Bakit? Wala. Sigurado akong ipapaalam na ni Ye Chen sa lahat ang tungkol sa'yo. Ling Xuang, ang galing mo talaga. Bakit pa ganyan ka umasta? Gusto mo bang masaktan? Ang ganda mo pa rin kahit mamusungit ka. Nasa likod mo si Ye Chen. Ayaw mo ba siyang magalit lalo? Wag mo nang uulitin. Kuya, nandito ka pala. Kuya, kapag trinato mo ng ganyan si ate, hindi nakakalalaki. Ano bang pakialam mo sa amin ng asawa ko? Asawa ko. Nagmamalasakit lang naman ang kapatid mo, asawa ko. Huwag kang pasosobra. Kuya! Uy, nandito pala kayo. Ano namang ginagawa niyong lahat dito? Kuya, hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa baba? Ano pag ginagawa mo dito? Naghihintay na sila sa'yo. Huwag kang mag-alala, bababa na din kami. Tutupad ka naman sa pangako mo, di ba? Mr. Su, ano ba itong magandang balita na sasabihin mo sa amin at kailangan mo pang maghintay kay Madam? Ang bagay na yon ay walang kinalaman ng misis ko. Sadyang importante lang ang sasabihin ko kaya dapat nandito din ang asawa ko. Sige talaga nila. Sabihin mo na asawa ko. Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Ano ba yon? Ang gusto kong sabihin ay... Ang daddy ko na si Su Chung-san ay may anak sa labas. Siya ay si Zumo. Kuya, anong ginagawa mo? Ngayong araw, dinideklara ko ang opisyalang pagbabalik sa pamilya namin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Zumo. Mga kapatid ko. Ang ginagawa mo? Ye Chen! Talagang dismayado ako sa iyo ngayon. Ma, wala akong kasalanan. Kagagawan to lahat ni Ling Xuang. Ma, na dahil sa ginawa ni Kuya, ang mga tao ay nagdududa na sa pagkatao ni Daddy. Ang stock price natin ay bumagsak.
Ma, gagawan ko ng paraan. Nang dahil sa nangyari ngayon, pinag-iisipan ko kung nababagay ka ba talaga sa pagiging chairman. Ma! Ikaw kasi kuya. Tignan mo tuloy, tawagan niyo ang mga press. Dapat ay sabihin yung bibigyan niyo ng share si Zumo. Hindi pwede! Kukunin ng babaeng yun lahat ng ari-arian ng pamilya natin! Ma, may naisip ako. Bakit di na lang pantay-pantay ang shares naming lahat? Gawin mo kong presidente ng kumpanya para makuha natin ang shares ni ate at mabigay kay Zumo. May tsenyang pa. Kailangan nating mabawi yon. Suye fan. Tinatago mo lang pala ang buntot at sungay mo. Pansamantala lang naman, ibabalik ko din naman sa'yo. Paano naman yung anak ko, ha? Siyempre mahahatian din siya. Bumaba na ang stocks natin, Suye fan. Tama na! Kaya ako kayo pinatawag ditong dalawa dahil ayoko may makaalam na iba. Hindi ko muna ibibigay ang mana ng daddy nyo. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hanggat mapapaangat mo ulit ang stocks ng kumpanya. Kapag hindi, ibibigay ko kay Yefan ang chairmanship. Opo. Sa tingin mo, ibibigay talaga nila ang shares ko? Hindi. Gusto nila, mapatunayan mo na deserving ka sa pamilya nila. Pero ang pamilya nila ay mandurugas lahat. May shares ka sa pamilya nila. Iniisip ko pa lang kung anong paghihirap ang naranasan mo. Anong problema? May dumi ba sa mukha ko? Iniisip ko, bakit di mo ako sinisisi? Bakit naman? Nung bumaba ang stocks ng mga Su, saka kita hinanap para makabalik sa kanila. Pero kung gusto mo talaga makuha ang mana mo, mahihirapan ka. Mana? Wala lang sa akin ang maliit na mana na yan. Kahit ang pamilya nila ay wala akong pake. Ginagawa ko to para sa'yo. Chen, pinalaglag mo na yung bata. Kailangan mo pa ba talagang ipaalala sa akin yan? Kung hindi sana dahil sa'yo wala akong problema ngayon. Bakit? Anong nangyari? Sabi ni Mami, dapat ay maiangat ko ulit ang stocks ng kumpanya. Kung hindi, kay Yefan niya ibibigay ang chairmanship. Ano yan ngayon? Sabi hindi ko alam. Tumulong tayo noon. Pero ngayon na kailangan ng mga Zu ang tulong, walang gusto tumulong sa amin. Mga walang kwentang business partners. Mukhang magiging anak na sa labas ang batang to. Kapag nalaman to ni Chen, dadagdag lang to sa aalalahanin niya. Chen, ang dami pang paraan. Kumalma ka lang. May isa pang paraan, kausapin ang Wanding Group para sa cooperation. Wanding Group? Kumpanya yun ng pinakamayaman ng sa Longcheng? Tama ka, sa Longqing City, ang Wanding ang nagpapatakbo nito. Kailangan natin silang makausap. Kapag nakapag-sign tayo ng deal sa kanila, sigurado nga aangat ulit ang stocks ng kumpanya. Pero, ang chairman ng Wanding Group ay hindi pa nakikilala sa publiko. Kahit na, kailangan ko pa rin subukan. Ang shares? Huwag kang mag-alala. Kahit pabagsak na ang pamilyang Su, makukuha pa rin natin ang mana mo. Huwag kang mag-alala. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Sagutin ko muna to. Ano yon? President, si Su Yushen ng Su Group ay nagbigay ng visit card sa Wandeng. Tingin ko ay gusto niya ng kooperasyon sa atin. Payagan mo. Ano? Suportado mo na ba ang mga Su? Naalala ko, hindi ba't may natitira pa naman tayong projects na di nagagalaw? Bigay mo yun sa kanila. Babalik din ako sa kumpanya pagkatapos ko dito. Anong kumpanya? Narinig mo?
Narinig ko sabi mo, babalik ka din sa kumpanya mo pagkatapos mo dito. Construction worker ka lang? Nakapasok ka ba sa malaking kumpanya? Tama ka. Naisip ko, hindi pwedeng construction worker lang ako habang buhay. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho. Tumawag ang HR ngayon lang. Nakapasok ka? Aling kumpanya? Ang napasukan ko ay Wanding. Wanding? Yan ang nangungunang kumpanya sa Wanding. Maganda ang napasukan mo. Maliit lang naman ang posisyon ko doon. Kahit na. Iniisip ko rin na magpatayo ng sarili kong studio. Dito mismo. Kapag hindi ka masaya pwede kang magtrabaho sa akin. Pero kapag natulungan kitang mabalik ang shares mo, hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ang saya ko. The best ka talaga. Hoy, nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Pasensya na, huwag kang magalit. Mukhang di ka galit. Nagkakamali ka. Ibig mo sabihin pumayag ang president ng Wanding Group na magkita kayo? Hindi rin ako makapaniwala. Marahil ay nakita ng Wanding ang potensyal ng kumpanya niyo. Kapag nakuha natin ang partnership, wala na tayong problema. Hindi na magagalit ulit sa iyong mami mo. Ang mahalaga, walang makakaagaw sa akin sa chairmanship. Ako lang dapat ang tagapagmana ng mga Sioux. Chen. Kung ganon, kailangan nating magkaanak dahil wala na yung bata. Nasaktan talaga ako. Payag ako. Paano pumayag ang Wanding sa cooperation ni Xiu Yishen? Hindi pwede. Ang aga mo ata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Hinahanapan ko ng butas ang mga Sioux. Bakit? Pumayag ang Wanding sa cooperation ng Sioux Group. Kapag natuloy yan, lahat ng pagod ko ay mapapasawala. Paano to? Hindi pa alam ni Ling Xiong ang totoo. Akala ko matutulungan ko siya sa plano ko. Madaming butas ang mga projects ng Sioux. Sadyang mabilis lang nila itong natakpan. Kapag pinakita ko to sa Wanding, baka umatras ang Wanding sa partnership. Ano kasi? Pero hindi ko pa nakikita ang chairman ng Wanding. Bakit kaya pumayag siya sa offer ni Yechen? Ang chairman ng Wanding ay nandito sa harap mo. Hindi mo kailangang mag-alala. May paraan ako. Huwag kang magbiro. Seryoso ako dahil tanggap ako sa Wanding. Talaga? May kakilala ako. Sekretary siya ng chairman ng Wanding. Pwede kong ibigay sa kanya yan para mabigay niya din sa president. Construction worker ka lang noon. Paano kakilala mo ang sekretary ng chairman ng Wanding? Minamaliit mo ako masyado. Nagkakilala kami sa college. Sadyang nagkataon lang na naging construction worker ako. Natutuwa din ako at madali lang ang pera doon. May potential ka pala. Kaya pala ayaw ng mga Sioux na bumalik ka. Kaya tapusin mo niyan agad. Ibibigay ko to sa'yo pag natapos ko. Kahit hindi niya tingnan, pwede ko pa rin napakita ang divorce lawsuit. Makikipag-divorce ka? Ano naman yun sa'yo? Bakit ang saya mo? Siyempre masaya ako. Masaya lang ako. Analytical logic, na-hit ang mark. Kahit wala ang tulong ko, tingin ko kaya ito ni Ling Xiong. Kaya nahuhulog ako lalo sa kanya eh. President, nandito na si Mr. Su. Maghintay siya. Opo. Assistant Lee, kanina pa ako naghihintay dito. Bakit wala pa siya? Madaming ginagawa ang presidente namin, kaya maghintay ka muna. Kung hindi ka makapaghintay, makakaalis ka na. Secretary lang siya pero ang tapang-tapang niya. Di ako pwedeng magalit para sa pamilya namin. Sige, maghihintay ako.
Mr. Su, pasensya na pero may importanteng lakad ang President. Isang business trip, tayo na lang ang mag-usap. Ito yung project na napag-usapan natin noon sa phone call. Tingnan mo muna. Assistant Lee, bakit pala naisipan ng Wanding na pakipag-partnership sa Su Group? Madami namang iba, bakit kami pa? Hindi ko pa nga nakikita ang presidente nyo. Hindi ko alam anong iniisip ng president. Pero tingin ko, may malalim pa kayo na relasyon sa president. Siguro ay dahil sa impluensya ni Daddy. Pero kung nagdadalawang isip ka, pwede namang sa iba na lang namin ibigay ang project. Kung iisipin mo, sugal din ang gagawin mo. Pero kapag nag-boom ang project, aangat din kayo. Kaya pag-isipan mo, mukhang ayaw mo. Assistant Lee, walang pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Payag ako sa cooperation. Mabuti. Maraming salamat. Salamat din. Anak! Kumusta? Nandito na. Nandito na. Mabuti, mabuti. Alam ko talagang kaya mo to, anak ko. Ito ba talaga ang contract ng Wanding? Ang nakalagay dito ay Lizu. Siya ba ang president? Hindi, secretary siya dahil nasa business trip ang president. Ibig sabihin hindi mo nakita mismo ang president, kuya. Hindi ka naman siguro na loko, di ba? Malamang hindi. Ang presidente ng Wanding ay misteryoso talaga. Lahat ng projects nila ay si Li Shu ang namamahala. Kung ganoon, sunuwerte ka lang. Hindi ako sunuwerte. Magaling talaga ako. Asawa ko. Ikaw ba? Masaya ka ba para sa akin? Oo naman. Pero bakit malungkot ang mukha mo? Asawa ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kapag napasobra ang saya, may kapalit yan. Tingnan lang natin. Binigay mo na ba sa president ng Wanding? Tapos na. Pumayag na ang Wanding sa cooperation nila sa mga Su. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Siguro ay palubog na yun na project. Malulubog din ang pamilyang Su. Walang rason ang Wanding para hilahin pababa ang mga Su. Tanadil kasi siya. Tinanggap niya ang project nang walang gustong tumanggap. Bakit? Parang matagal ka na sa Wanding at alam na alam mo ang sitwasyon doon. Malapit ako sa sekretary ng president kaya alam ko. Maghintay ka lang. Pero hindi ako pwedeng maghintay lang. Pwede mo ba akong ipakilala doon? Gusto ko kasi makita ang president ng Wanding at makausap siya sa personal tungkol sa mga Su. Ano kasi? Sadyang wala na akong maisip na ibang paraan. Paano ko pa mababago ang isip niya? Sige ba? Ano? Sabi ko, sige, hindi ba't may bago sa Wanding? Yung business support program, pwede mo yung gawing dahilan para sa studio mo. Talaga? Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Magandang business partner ang Wanding. Pero ang assistant lang ng president ang makakausap mo. Nasa business trip kasi ang president. Okay lang. Miss Ling, nandito ka na. Maupo ka muna. Salamat. Nga pala.
Sinabihan ako ni Zumo na magbubukas ka daw ng studio. Tama, pero nandito ako ngayon hindi dahil para sa studio ko. Nandito ako para sa cooperation niyo sa Zoo Group. Miss Leng, ang ginawa naming kooperasyon sa mga Su ay isang sugal. Walang kasiguraduhan. Pero bakit pumayag pa rin kayo? Sa totoo lang, malaki ang chance na mag-fail ang project na to. Pero sumugal pa rin ang mga Su dahil doon pwedeng bumagsak ang pamilya nila. Isa pa, kahit bumagsak sila, di kami maaapektuhan. Dahil kumpara sa amin, maliit lang yun ang project. Nakapag-sign na rin kami ng contract. Siguradong pagsisisi na lang ang matitira sa mga Su noon. Tama ka. Ano to? Yan ang support plan ng studio mo. Na-evaluate na namin. May potensyal ang studio mo. Ito din ang sinabi ni Shum sa akin, no? Miss Leng, kung wala na tayong problema, pwede nating simulan ang work support mo. Sige. Maraming salamat. Walang anuman. Nawala na lahat ng pag-aalala ko. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa kaba. Ganun pala. Malapit na tayong magkaroon ng First Lady para sa President. Pagkatapos ng contract signing ng Su Group at Tuanding Group, malaki ang pag-angat ng stocks ng Su Group. Mabuti! Yichen, nagbunga na ang mga ginawa mo. Salamat, Ma. Bukas na sisimula ng construction project na to. Iniisip ko na mag-host tayo ng celebration party. At dapat ay magsaya tayo sa magandang balita para mawala ang malas. Mabuti nga yun, Ma. Magbigay ka ng invitation sa Wanding. Oo naman po. Mukhang matutuloy nga ang project. Nasaan si Yichen? Nauna na po silang lahat sa kayang ibang sasakyan. Ayos lang. Paano ba yan? Magkasama na naman tayo. Wala tayong choice, hindi ba? Bakit? Sandali. Nasaan ang invitation letter nyo? Ako ang asawa ni Shu Yishen at ito ang kapatid niya. Madami na akong kilala ng mga katulad nyo na manluloko. Nasa loob na si Mr. Su kasama ang asawa at anak niya. Umalis na kayo! Bulag ka ba? O sadyang tanga lang talaga? Yichen, di ba sinabihan mo na ang security? Paano nakapasok pa rin siya? Hayaan na. Ling Shuang! Bakit mo ka sinampal? Sa harap pa talaga ng daming tao. Sorry ka. Tita, nakita ko kasi na masyado ka atang nadidikit sa asawa ko na pagkamalan kitang kabit. Mag-iingat ka sa pananalita mo! Baka nga ikaw pa yun, tita. Ikaw? Tama na. Hayaan mo na siya. Asawa ko. Masaya ako na nandito ka para sa akin. Simula ngayon, magiging mayaman na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita kang nakasimangot mamaya. Asawa ko. Paano mo naman nasasabi ang mga ganyang bagay? Kahit papano, ay asawa mo pa rin naman ako. Kaya dapat umasta ka rin na asawa ko. Naiintindihan mo ba? Ano? Manahimik ka.
Assistant Lee! Buti nandito ka na. Nasaan ang president? Nasa business trip pa rin ba siya? Nandito na ang president. Nasaan? Gusto namin pasalamatan ng president ng one day. Mamaya, kung nasaan ang president, malalaman niyo din. O siya. Makinig ang lahat. Nandito tayo ngayon para sa cooperation ng mga Sioux sa One Day. Maganda ang araw na to dahil i-announce ko na. Mr. Sioux, masamang balita! Mr. Sioux, masamang balita! May problema doon sa project. Ano? Sabihin mo, ano ba nangyayari? Nagka-problema sa project qualifications. Kaya kailangan nating mag-abono ng pera para maipagpatuloy natin ang project. Ano? Abonuhan nyo na. Hindi pwede. Masyadong malaki. Pag nasimulan na nating mag-abono ng pera, baka di na tayo makabawi. Hindi magtatagal, mababankrupt ang Sioux Group. Hindi, ipatigil mo na ang project agad. Ngayon din. Pero may kontrata tayong pinirmahan sa One Day. Ikaw pa nga mismo ang pumirma. Hindi tayo pwedeng lumabag doon. Assistant Lee, anong nangyayari? Bakit nagka-problema ang project namin sa One Day? Mr. Sioux, ang pag-invest ng project ay isang sugal. Sinabihan na kita, hindi ba? Kung ganun, niloko niyo pala ako? Ikaw ang pumirma sa kontrata. Mr. Sioux, masamang balita. Bumagsak na ang company stock ng Sioux Group. Nagsialisa na ang mga investors natin. Ano? Tapos na ang lahat. Masisira na ang pamilya natin. Di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo? Anong sabi mo? Alam mo ba na magkakaproblema ang project na to? Kasalanan mo din itong lahat. Kuha ko na. Sino pagkasabwat nyo para lukuhin ako? Sabihin nyo! Kuya, imposible yan. Isa lang silang ordinaryong tao. Paano naman nila naging kasabwat ang Wandeng? Ikaw yun. Bitawan mo ako! Ikaw ang may gawa nito. Tama na yan.